So hi guys, what's up? So for today's vlog, testing lang natin yung bago nating camera for this year, which is yung DJI Action 5 Pro. So ngayon ang iti-testing naman natin, since dun sa previous video natin, try natin yung automatic mode lang lahat. Ngayon try naman natin yung may ND filter na tinatawag. So bali yun yung with this self filter, nagkakaroon ng filter yung mga footages na mas nagiging cinematic siya. So konting camera settings lang. Current natin is naka 30 frames per second, tapos 1/60 na shutter speed. Then ang ISO level is parang 100 to 800. Then yung white balance guys, iniwan ko lang na naka-auto, since maganda naman yung auto capture yung Action 5 Pro. So today pala may quick errand lang ako dito somewhere sa SM. So kaya sinabay ko na rin yung pag-vlog. Okay, so guys, ngayon ko lang din tinry yung dalawang mic setup. So yung isa nandito sa loob ng helmet, ito yung primary audio. Then yung isa nilagay ko sa bulsa ko. Try ko lang kung sakaling makapture yung audio ng Vespa, para lang may konting, alam mo yun, environment. So yun, sa konting minutes natin camera, ano masasabi niya guys? Ito mas maganda-ganda pa ito mamaya pag lumot. Hopefully maganda naman yung footage. So yun guys, something na knowledge lang dun sa mga filters. Yung nabili ko pala is from Telesin. Ito, post ko na lang din for reference. Bali, ano mo siya, aftermarket. Meron naman original si DJI na may branded talaga nila. Kaso medyo mahalin. Hindi naman ako professional in terms dito sa pag-vlogger review making. So testing lang naman natin siya. Kasi yun nga, mas maganda to yung mga outputs pag meron ito. Bali meron siyang 4 na kasama. ND8, ND16, tsaka ND32. Tapos may tinatawag na CPL Yung CPL yung medyo hindi pa ako familiar. Pero yung ND8, 16, tsaka 32, ang pagkakaintindi ko sa kanya, nakadepende kung gaano kaliwanag yung surrounding mo. Halimbawa, yung talagang broad daylight, tulad nito, tanghalin tapat. Time check pala guys, around 4 PM na ata. So medyo taas pa yung sinag ng araw. So advisable is ND32 yung gamitin. Ngayon pagka yung nasa setting ka na medyo makulimlim or medyo mahina na konti yung ilaw ng araw or yung daylight, gamitin mo yung ND16. Then pagka talaga yung as in makulimlim weather talaga, yung tipong siguro pahapon na ganyan, or talagang medyo cloudy, ganun, ND8 yung recommended. So yung CPL, I'll have to check pa kung anong main purpose niya. Pero yun, so far ito yung footage ng ND32 sa broad daylight gamit yung mga settings na nabanggit ko kanina. Quick shoutout lang din pala guys sa mga nanood.
nag-tune in dun sa Vespa release day natin. Nakailang buwan na yun, parang mga 2 months na. Yun kasi yung video ko na pinakamaraming views tsaka engagement. So nakakatuwa lang, parang nasa 4,000 views na siya ngayon. Tapos less than 100 likes. Again, shoutout lang sa mga nanood, nag-comment. Actually, maganda yung mga comments eh. Nakakatuwa lang din. Siyempre, ano lang naman tayo sa mga time vlogger. Pero yung mga ganong comments nakakatuwa. So in case, palambing lang din sa mga nanonood, palambing na lang din to like and subscribe to our channel para mas sundan pa itong mga vlogs natin about adventures, about motorcycles and all. At syempre pati na rin sa food. Sana maganda yung kinalabasan nitong video kasi hindi ko pa na-check talaga. Ano to? First hand experience. Tagal ko na nabili tong filter eh. Ngayon ko lang na-testing. Kasi nga inuna ko din yung kalikutin yung auto setting no? Kasi hindi ko naman lagi madadala tong filter kasi yun nga, takaw space din. Most of the time magagamit lang tayo ng auto setting. Sana naririnig yung pait natin sa Vespa kahit stop lang po. So ito syempre technically tahimik dito. Sana may nakapapture kahit pa paano. Medyo malapit-lapit ng tayo guys. Ito na tayo sa may SM. Yun lang guys, bali posing ko na rin yung video dito. Quick ano lang talaga to, testing nitong Action 5 DJI Action 5 Pro using the Telesim MD32 filter. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Thank you so much. Peace out. Bye bye.